Hello, ako nga pala si Nico. Ah, ito at tuturo sa inyo kung paano mag-layout ng for tarpaulin. So, basic lang to. So, simulan na natin. Muna, gagawa tayo ng new file. So, click file, then new. So, ang magiging size ng ano natin, yung tarpaulin is 3 by 2. 3 feet by 2 feet. Okay. So, i-convert ko sa inches. So, yung height niya is 32 inches, yung height is 34 inches. Tapos, yung resolution niya is 300. Pwede na yan. Yan kasi yung madalas kong gamitin. Then, yung color mo niya CMYK. Tapos, background white. So, pwede natin yan ang name. Gender. Then, okay. Ito na. So, anong gagawin natin? Maghanap tayo ng background. So, file, place, then, ito yung preferred ko na background. Inenda ko para sa inyo. For example lang naman. Then, ayan, enter. Press natin yung enter para mag-play siya dyan. Tapos, pag kailangan natin i-resize para mag-fit siya sa background. So, control T natin. And then, natin yung yan. Tapos, start natin. Oops, sobra. Okay na. Enter. So, yun yung pinaka-background. Tapos, siyempre din, pag sa layout, hindi mawala yung picture. So, picture ng baby. Diba ito? And, press natin yung enter. Tapos, control P para palaki natin. Tapos, hold the shift and drag. Center. Medyo maliit pa. Control P, then hold the shift, click and drag. So, kahit yun talaga, depende sa inyong anong yung design sa inyo lalagay. So, ang gagawin natin, kailangan natin mawala yung puting background. Kakrap natin siya. So, ang gagamitin ko is pen tool. Kasi ito yung gusto kong way ng pagkakrap ng picture. So, para natin ang gagawin natin, trace natin yung pinakagilid ng picture na gusto natin i-crop. So, click natin dito sa pinakadulo, then tapos dito, tapos click and drag. Click and drag. Huwag mo bibitawan yung mouse. Tapos yan. Tapos hold the alt para mawala itong buntot. Tapos click natin itong square. Paano pag di natin ginawa yun? So, mangyari, pag di natin ginawa yun, halimbawa ganito, ganyan natin. Tapos pag mag-click tayo ng another one, maging ganyan, hindi na siya mag-trace, di ba? So, control alt C natin. Kailangan natin hold the alt, tapos square. Gawin natin yan sa lahat ng i-trace natin. Alt, then square, tapos dito naman. Alt, and then click the square. Click and drag. Tapos click the square. So, gawin natin yan sa lahat. Bali, ito yung mga ginagawa ng mga professional na nagdi-design. Kung nakikita nyo sa Facebook, mga pinakrap nila na picture ni Pacman, kung parang hindi halata na yun kasi ito yung ginagamit nila talaga. Hindi ko man magawa ng perfect ngayon. Siyempre, basic lang. Kung anong turuan mo kaya kung paano gawin yun. Tip lang. Siyempre, yung layout na to para makatipid din kayo.
sa pagpapagawa ng layout sa iba. May bayad. Kaya para hindi tayo magbayad ng layout. Ang babayaran nyo na lang is yung for feeding. Diba? Tama ba ako? Kaya, medyo malapit na. Kung may pasensya lang, kailangan talaga ng practice. Sana para sa mga beginners na gustong gawin to. Iba-iba yung strategy nila, pero hindi ako kontento sa strategy nila kung paano nila gamitin yan. Patient lang para yan. Talagang hindi ako magaling mag-design, pero yung tingin kong maganda naman sa paningin ko, ay may gagawin ko, di ba? Tsaka kung ano yung gusto ng papagawa sa'yo, siyempre susundin. Kung anong color, kung ano yung background. So, kumbaga ito parang tip lang para sa inyo. Kung ano gusto. So, ayan, lapit na tayo. Tapos, natin to, pag may nakita tayong below, ibig sabihin pwede natin i-click niya dito para mag-connect sila. So, ayan, na-connect na sila. Naging isang linya na lang. Ibuhok. Excuse me, click natin to. Hit na, right click. Make selection. Ito, dito talaga nagkakaiba. Pag ginawa natin 0 yan, sabihin yung pinraise natin, yun talaga yung kumbaga pag gumupit ka ng papel, ayun talaga yung magiging edge nung nasa gilid. Pag ginupit mo yan sa papel, yun talaga yung magiging edge ng gilid. So, pag siniro mo yan, pero pag ginawa mo yan ito, magkakaroon siya ng parang blurry sa gilid, medyo blurry background. So, click natin yung okay. Pwede natin gawin din, kaso babawasan na yung picture, medyo pangit na. So, kailangan sakto lang ito. Next natin ito, ayun, okay. Yan, magkakaroon siya ng parang may gumagalaw dito, pero okay lang yan. Tapos yan, tayo dito sa layers. Click natin yung masking. Add layer mask. So, click natin yan. So, yan na. Wala na. Okay. Siyempre lang, gusto ko nalagay sa gilid. So, nakikita natin, di ba, parang ayun yung clean up natin. Medyo blurry sa gilid niya. So, kailangan pang i-blur natin yan para maging medyo maganda naman. So, gamit tayo ng blur tool. Click natin to. Then, click natin dito. Actually, dito yung side na to, pwede kong i-crop kanina, pero sinundan ko yung mali yan, sorry. Pero okay lang yun. Yan. Tingnan natin, medyo yung blurry yung gilid yun. Kaya hindi siya masyadong halatang crop. Gilid. Gilid. Click lang natin, tapos drag natin. Click and drag. Paglaruan lang sa gilid. Yan. So, tapos na tayo, gagawin natin, nagawa tayo ng parang border niya dito para gumanda naman siya. Kung mga parang mag-no yung nakagilid yun din. So, paano gagawin yan? So, dito punta sa may layer dito. Click natin yung layer niya, right click, and then blending options. So, gagawin ko, gusto ko siyang mag-glow. So, gusto ko stroke natin. O, ayan. Ito yung effect. Ito yung effect niya. May itim sa gilid. Dito, yung size niya, sa structure niya, pwede natin ganyanin. Pero pangit na, di ba? Kailangan bagay din sa kanya.
outside yun. For outside. Pag ginawa natin inside yan, yung ganyan siya, papasok yung pag-board niya, yung kapal. Ginawa naman natin center. Ayan, center. Ayan. Nag-i-stay siya doon. Nakita niyo yung effect. So, balik tayo. Ikuin kong puti siya. Ayan, nakita niyo yung puti. Ayan. Tapos, pagkatapos lagyan natin ng burger, pero kailangan outside lang siya. Outside. Tapos, dito tayo sa outer glow, gusto kong puti din. Para mag-glow talaga siya. So, punta dito sa elements, ngayon natin yung size, drag natin, tapos yung spread. Kumbaga yung spread para mag-spread siya yun, ito yung effect. Walang effect, di ba? Pero kung lalagyan din yung size, nakaroon ng effect yan. Yan, ito yung effect. Pero since pangit na, gusto ko ganyan lang para siyang kumikinan. Okay na sa kanya. So, next natin gagawin, medyo pangit pa rin di ba? Kasi hindi masyadong glow. Ayan, okay na. Para siyang star na nag-glow. Next natin gagawin, gusto ko may shadow siya dito. So, gagawin natin, alt natin, tapos click natin to and drag. So, kakaroon siya ng dalawang copy ng baby. Nakaroon siya ng isang copy ng baby. Tapos, gagawin natin itong itim or brown. So, blending option, color overlay, di ba nakita niyo yung baby? Baga parang together na siya. Pwede natin gawin shadow yan. Shadow. Dapat alisin natin yung outer glow. Stroke. Dapat yung outer glow niya itim. Dapat medyo blurry siya. So, anything yun. Try natin kung pwede ba. Since over siya, lagyan natin siya sa baba. Hindi yan sa baba. So, yan na. Tapos, para mag-total na shadow siya, lagyan natin ng opacity. Ito. Opacity. Parang mag-shadow siya. And no. Ayan, careful tayo sa pag-edit ng isang layer. I-click muna natin yung layer na pwedeng parang yung shadow niya, tapos saka natin i-edit. Like ganyan. Okay. Ayan. Ito yung effect. Ayan siya ng shadow effect. Shadow effect. Medyo mag-limit ang layout natin. So, meron na tayong picture na is text. So, happy birthday. Click natin yung text tool. Tapos, lagyan natin ang text. Happy birthday. Happy first birthday niya. First birthday. First birthday. Tapos, enter tayo. No. Click natin yung selection tool. And then, click natin siya, yung layer. Tapos, Control T. Tapos, palakayin natin. And, click, press enter. Tapos, yun pa natin ito. Happy first birthday. Gaya ng ginawa natin sa baby. Lagyan natin ng
border tsaka outer glow din yung font text para ma-emphasize yung letter. So, paano natin gagawin yun? Click natin yung layer ay yung text, tapos right click, blending option, tapos stroke. Gusto ko mag-win din siya. So, ngayon sa stroke, maybe white, item, click natin sa puti. Tapos makapalag siya. Ayan, so, ganyan. Tapos nalagay ko siya ng label. Yung emboss, mga para sa mga emboss. Tingnan natin yung effect. So, natin. So, yan. Para sa naging emboss. Balik tayo, and click, yan yung option. Wala yan. Para normal lang siya, di ba? Click natin ang label yung emboss para makaroon siya ng emboss effect. Tapos, meron tayo style, stroke. Outer glow naman tayo. So, puti. Okay. Puti. Tapos, size natin. Ayan. Tapos, spread. Siyang pumit na. Hindi effect. So, okay tayo. Ayan. So, matapos ng bate, so, pangalan niya, John Jarrell. Click natin selection tool, tapos click natin to, and then control T, tapos hold shift and drag. Hold shift and drag. So, dito, ibay natin yung font color, gawin natin puti. Testing natin kung pwede. Puti. And then, lagyan natin ng style, lagyan ng stroke, pwede itim. Since maganda naman, yung gagamitin natin. So, okay. Tapos, pili tayo ng font. Control A natin para maselect yung all, maselect yung letter. Ay, yung pangalan niya. Then, tapos, tayo dito sa text. Meron tayo ng pwedeng gamitin na font sa kanya. Di ba, ganito. Medyo pangit, di ba? Hanap lang tayo ng pwedeng font sa kanya bagay. Gusto ko yung medyo sticky. John Jarrell. So, ganyan. Since malaki, control D tayo. Then hold the shift. And then drag. Ayan. Then tayo dito sa medyo gusto ko gawin na occupy yung space. So, click and drag lang tayo kahit hindi naisip natin. Balik tayo dito. Click natin selection tool, then apply. Balik ulit tayo sa gender. Lagyan natin ng glow. Glow. Outer glow. Tapos, dito tayo sa size. Spread. Zoom natin para makita natin yung effect. Right click, blending options, and outer glow. So dito, gusto ko rin ma-emboss siya. Ayan, na-iba nyo para. Tapos, tuguro ko sa inyo kung ano yung pinaka-favorite yung style. Chisel art. Ano mangyari? O, di ba parang naging 3D siya. Natin yung soften kasi masyadong hard eh. Ayan. Diyan, Daryl. Parang font ng Dota. Ayan. Diyan, Daryl. Tapos natin dyan. Gusto ko i-copy to para mag-create tayo ng apelido niya. So, press the Alt, hold, and click, and drag. So, magkakaroon tayo ng copy niya. Tapos, i-edit lang natin yung text.
naging ganyan. Diyan tayo lumabo. Isa tayo sa pangalan. Ang kulang mo lang is yung date. January 14, 2016. Receive and click. Tapos palitan natin yung color. Gawin natin red. Gaya ng mga text natin, lagyan din natin siya ng mga style. Practice na ngayon para perfect. Magkaroon lang tayo dito sa Adobe Photoshop. So, tapos na tayo. Since malaki pa yung space na nandito, ang nangyayari, pwede nyo ilagay yung picture nyo dyan. Picture nung, kahit anong picture niya. Picture, maraming picture hindi nyo ilalagay. Pero since wala akong ibang picture, gagawin ko, isa-isayin ko na lang yung pangalan niya. Tomato, gamitin ko to, yung ganyan. Tapos edit ko yung tomato, Daryl, and then done. Daryl, tapos na tayo. So, ganyan lang. Paggawa ng mga layout. Sana may tutunan kayo. At salamat sa pagtapos ng video na to. Thank you.